Samantala, pinag-aaralan ng PhilHealth kung paano makakatulong ang kanilang ahensya sa drug rehabilitation ng mga drug dependents para sa kanilang pagbabagong buhay. Narito ang report. Depende kung madadagdagan ang pondo ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth na hindi makakadagdag sa pasanin ng mga nagbabayad ng premium, maaaring sagutin ng PhilHealth ang halaga ng drug rehabilitation ng mga drug dependents. Sa eksklusibong panayam ng inyong lingkod kay PhilHealth President Alex Padilla, maliban kung may isa sa batas ang panukala ni Senator Tito Soto, mabibitin daw sa pondo ang PhilHealth kung ito ang sasagot sa halos 51 billion pesos na drug rehabilitation expenses ng may 1.7 million na drug users, kung ibabase ito sa pahayag ni Soto. Siyempre, pag nilagay yan sa batas, kukover namin talaga yan. Ano? Pero sana isama sa batas yung source of funds. No? Kung saan panggagalingan yung pagbayad nito. Medyo may kalakihan ng konti yung halaga, yung mga possibility of relapse. No? I think, kung hindi rin ako nagkakamali, mga 60% over ang relapse ng mga drug dependents who underwent the program. So, medyo hindi siya cost-effective in that sense, no? So, siyempre, since iisang pondo lang naman ang PhilHealth, we'd rather spend it sa mga nangangailangan talaga, yung sakit talaga na magagamot. Base sa pag-aaral ng PhilHealth, aabot sa 30,000 pesos ang halaga ng drug rehab sa bawat pasyente tuwing 6 na buwan. Ito ay kung sakaling hindi bumalik sa paggamit ang isang pasyente o ang tinatawag na mag-relapse. At kung sakali, maaaring hindi rin naman sapat ang mga drug rehabilitation centers sa bansa. Baka pwedeng gamitin ang PAGCOR funds, no, para sa pagbayad dito. At ngayon, pwede rin naman hati-hatiin yung package. Umpisahan kunyari sa detoxification, maybe may mga medicines na tested and proven na outpatient benefit package, baka dun unahin. So mas maliit yung halaga. Subalit hindi naman isinasara ng PhilHealth ang posibilidad na papanagutan ang mga drug dependents. Kailangan lang na makaisip kung saan kukunin ang pondo na hindi kailangang magdagdag ng premium. Kami binabase namin sa based on yung experience na ng pinanggalingan na rin, no, ng rehab centers at kung magkano yung mga nagagastos. Ganyan din naman ang pagpipresyo namin sa mga ibang serbisyo, kunyari sa mga sakit. No, magkano ba ang ginagastos sa mga hospital, magkano ba i-reimburse namin doon. So pinag-aaralan rin namin yan. Para sa PTV News, George Bandola. Hi, ako si Ria Fernandez. Mag-subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang ang subscribe button.